Sa isang liblib na baryo sa gitna ng mga bundok ng Kabisayaan, may isang alamat na paulit-ulit ikinukwento ng matatanda sa tuwing sasapit ang dilim. Ayon sa kanila, may isang nilalang na hindi basta-bastang aswang, isa itong tagatugis, isang nilalang na sa halip na manakmal ng tao, ay pinaparusahan ang mga mas masama pa sa kanya ang mga mangkukulam. Si Lola Mading, isang matandang babae sa baryo ng San Felipe, ang pinakakilala sa pagkukwento ng alamat na ito. Sa kanyang mga mata na tila laging nakatanaw sa malayo, ikinukwento niya ang mga pangyayaring diumanoy na saksihan niya noong kabataan pa niya. Hindi lahat ng aswang ay masama, anya habang nakaupo sa bangkong kahoy sa ilalim ng punong mangga. May ilang nilalang na isinumpa ng langit na maging tagapagsanggalang laban sa dilim, laban sa kulam, barang, at lason ng inggit. Ayon sa kanya, ang aswang na tagatugis ay hindi ipinanganak kundi nilikha. Nilalang siya ng matinding sakit, galit, at paghihiganti. Noon daw ay isa siyang albularyo, isang manggagamot na gumaling sa damo, dasal, at dasal. Ngunit siya'y pinagbintangan ng kulam ng mga naiinggit sa kanyang kakayahan. Sa tulong ng mga mangkukulam, siya ay isinumpa, at pinatay sa isang ritual ng kadiliman. Ngunit sa halip na tuluyang mamatay, bumangon siya, hindi bilang tao, kundi bilang nilalang na kinasusuklaman ng mga gumamit ng itim na mahika. Lumipas ang mga taon at tila ba wala nang nakakaalala sa kanyang kwento. Ngunit sa mga baryo na malalayo sa syudad, may mga kwento pa rin ng kababalaghan. Isang gabi, sa baryo ng San Felipe, may batang babae na biglang nagkasakit. Ang kanyang pangalan ay Marites, 7 taong gulang at palaging masayahin. Ngunit isang araw, bigla na lamang siyang hindi makagalaw. Nanginginig ang kanyang katawan, lumulubog ang mga mata, at tila may aninong nakadikit sa kanyang likuran. Walang makapaliwanag sa kanyang sakit. Sinubukan ng mga doktor, mga albularyo, at mga dasal mula sa simbahan, ngunit wala ni isa ang gumana. Sa takot ng pamilya, tumawag sila ng matandang albularyo mula sa kabilang baryo. Ngunit bago pa man ito makarating, may isang kakaibang pangyayari ang naganap. Bandang hating gabi, habang ang buong bahay ay tahimik, may marahang pagaspas ng hangin sa labas. Akala ng ama ni Marites ay hangin lamang, ngunit may nakita siyang anino sa ilalim ng buwan. Isa itong nilalang na may pulang mata, maitim na balat, at mahahabang kuko. Nakasuot ito ng itim na kapa at nakayuko habang lumalakad na parang walang tunog. Anong klaseng nilalang ito? Tanong ng ama sa sarili. Ngunit sa halip na pumasok sa bahay nila, pumunta ito sa katabing bahay, kay Aling Belen, isang matandang babae na palaging may luhang kandila sa kanyang altar at mga halamang kakaiba ang amoy. Noon lamang naalala ng ilan na may mga tsismis tungkol kay Aling Belen na siya raw ay may koneksyon sa kulam. Sa isang iglap, narinig ang sigaw mula sa bahay ni Aling Belen. May amoy ng nasusunog na dahon at parang asupre sa paligid. Kinabukasan, natagpuan ng matanda na wala ng buhay at ang mukha ay puno ng takot. Ngunit ang nakakagulat, si Marites ay gumising na parang walang nangyari. Walang gustong magsalita. Ang ilan ay nanahimik, natatakot na baka bumalik ang nilalang na iyon. Ngunit si Lola Mading ay tahimik na tumango. Bumalik siya, anya. Ang aswang na tagatugis. Simula noon, naging usap-usapan na naman ang alamat. Ayon sa mga bagong saksi, ang nilalang ay hindi nananakit ng inosente. Sa halip, ito ay dumarating lamang kapag may taong gumagawa ng masama gamit ang itim na mahika. Ang kanyang presensya ay tila isang babala na may hustisya kahit sa mundo ng kababalaghan. Dahil sa pangyayaring iyon, ang baryo ng San Felipe ay nanatiling tahimik sa loob ng ilang buwan. Ngunit alam ng matatanda, lalo na si Lola Mading, na hindi iyon ang katapusan. Ang nilalang na iyon ay may mas malaking misyon, ang hanapin at lipulin ang mga mangkukulam sa iba't ibang baryo. At sa bawat pagdating ng kanyang anino, isang kwento ang muling isinilang. Hindi upang takutin, kundi upang ipaalala, may mga nilalang sa dilim na hindi kaaway, kundi tagapagtanggol. Hindi lahat ng mukhang halimaw ay may masamang layunin. Minsan, ang pinakanakakatakot na nilalang ay siya ring nagdadala ng liwanag sa gitna ng dilim. Ang alamat ng aswang na tagatugis ay muling nabuhay. At sa unang bahagi ng kanyang kwento, isang tanong ang bumalot sa isipan ng lahat. Kung siya'y halimaw, bakit tila siya ang tanging lumalaban sa mga tunay na kasamaan? Matapos ang kakaibang insidente sa pagkamatay ni Aling Belen at ang biglaang paggaling ni Marites, nagsimulang mabalot ng matinding takot at kaba ang buong baryo ng San Felipe. Hindi na ito ang simpleng baryong payapa, tila may aninong gumagala sa gabi, nagmamasid, nagbabantay at naghahanap.
Naging palaisipan sa mga taga-baryo kung sino o ano ang nilalang na nagpakita noong gabing iyon. Ang ibang matatanday naniniwalang iyon nga ang aswang na tagatugis na bumalik, pero ang karamihan ay ayaw itong paniwalaan. Para sa iba, hindi ito aswang kundi isang demonyo o multong gumagala. Ngunit isang bagay ang malinaw, may puwersang hindi nila nauunawaan ang nasa paligid. Lumipas ang ilang linggo at unti-unting bumalik ang normal na daloy ng buhay. Ngunit sa likod ng mga ngiti ng mga tao sa palengke, sa likod ng tunog ng kampana sa simbahan tuwing umaga, naroon pa rin ang pangamba. Hanggang sa isang araw, may isa na namang bata ang biglaang nagkasakit, isang batang lalaki na si Narding, 8 taong gulang at anak ng isa sa mga barangay tanod. Nagpakita ang parehong sintomas, pagkawala ng lakas, hindi makakain, at tila binabangungot sa tuwing matutulog. Ngunit ang kakaibang bahagi ay ang mga marka sa kanyang braso, mga itim na linyang parang mga ugat na gumagapang paakyat sa kanyang leeg. Walang makapagpaliwanag. Muling tinawag ang doktor sa bayan, ngunit gaya ni Maritz, walang epekto ang gamot. Si Mang Arturo, ama ni Narding, ay nagduda. Naalala niya ang kwento ni Lola Mading at napaisip siya kung totoo nga ang alamat. Laking gulat niya ng isang gabi, habang binabantayan ang kanyang anak, ay may narinig siyang kaluskos sa labas ng kanilang bahay. Dahan-dahan siyang lumabas, dala ang kanyang gulok. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita niya ang isang anyo sa malayo, taong balot sa itim, may pulang mata, at nakatayo lamang sa likod ng puno. Hindi ito gumalaw, ni hindi umiwas sa kanyang tingin. Ngunit bago pa man siya makalapit, biglang nawala ang nilalang na tila usok. Kinabukasan, isang matandang lalaki mula sa kabilang purok ang biglang hindi pumasok sa kanyang pwesto sa palengke. Si Mang Celso, isang tahimik ngunit kilalang tagapayo ng mga pamilya sa baryo. Ayon sa iba, marunong ito sa mga orasyon, at madalas makitang nag-aalay ng mga kakaibang dahon sa ilalim ng buwan. Ang mas nakakagulat, sa araw ding iyon, si Narding ay gumaling. Parang milagro. Pero hindi tumigil doon ang pangyayari. Kinagabihan, habang ang mga bata ay natutulog at ang mga matatanday nagkukwentuhan sa tapat ng sari-sari store, isang malakas na sigaw ang narinig mula sa dulo ng baryo. Tumakbo ang mga tao, at sa kanilang pagdating sa bahay ni Mang Celso, nakita nila itong patay sa loob, walang sugat, ngunit ang mukha ay punong-puno ng takot at tila banilason ng sariling takot. May mga sugat din sa sahig na parang bakas ng mahahabang kuko. May amoy ng sinunog na dahon at asupre sa paligid. At sa gitna ng kanyang altar, ang mga gamit para sa kulam ay nagkalat, mga itim na kandila, pulang sinulid, at larawan ng mga taong may tinusok na karayom. Muli, natahimik ang baryo. Ang mga tao ay nalilito. Isa na namang pinaghihinalaang mangkukulam ang patay, at ang may sakit ay gumaling. Napagtanto ng marami, may naglilinis sa kanilang baryo. Ngunit sino? At bakit? Hindi na natulog ng mahimbing si Mang Arturo. Nais niyang makausap ang nilalang na ito, gusto niyang malaman kung bakit sila pinipili, at paano niya matutulungan. Kinagabihan, naghintay siya sa labas ng kanyang bahay. Binuksan niya ang pintuan, naglagay ng kandila, at humiling ng tahimik sa hangin. Kung naririnig mo ako, salamat. Pero gusto kong maintindihan kung bakit mo ito ginagawa, anya sa katahimikan. At sa hindi niya inaasahan, isang malamig na hangin ang dumaan. Ang apoy ng kandila ay kumurap. Sa kanyang harapan, unti-unting lumitaw ang anino. Nakatayo ito, malayo ang tingin, hindi nagsasalita. Hindi ako kaaway, sabi ni Mang Arturo. Gusto ko lang malaman. Ikaw ba ang tinatawag nilang tagatugis? Sa mababang boses, halos bulong, sumagot ang nilalang, may mga nilalang na mas masahol pa sa amin. Hindi kami ang tunay na salot. Kami ang nilikha para sugpuin ang tunay na kadiliman. At bago pa makapagsalita si Mang Arturo, nawala itong muli. Naiwan siyang nanlumo, ngunit dama niya ang bigat ng salitang iyon. Sa mga sumunod na araw, nagpatuloy ang pagkalma ng baryo. Wala nang mga batang biglang nagkakasakit. Wala nang misteryosong pagkamatay. Tahimik. Payapa. Ngunit sa puso ng mga taong nakasaksi, alam nilang hindi ito tapos. Ang aswang na tagatugis ay lumipat na ng ibang baryo, may susunod na mangkukulam na kailangang parusahan. At dito nagsimula ang balitang lumaganap sa mga kalapit na lugar, may isang nilalang na gumagala sa gabi, hindi upang manakmal ng laman, kundi upang lipulin ang kasamaan. At sa bawat baryong pinupuntahan niya, isang mensahe ang kanyang iniiwan, sa gabi ng kadiliman, may isang anino ang nagbabantay.
At kung ikaw ay nasa mali, matatakot ka hindi sa aswang, kundi sa kanyang hustisya. Ang aswang na tagatugis ay naging alamat, at ngayon ay isa ng kababalaghan na nararanasan ng mga baryo sa buong rehiyon. Ngunit sa likod ng kanyang malupit na paghuhukom sa mga mangkukulam, may mas malalim na kwento, isang kasaysayan ng pagkatao na matagal nang nilimot ng panahon. Sa baryo ng San Cristobal, na nasa paanan ng bulubundukin ng Sierra Madre, naninirahan ang isang matandang lalaking kilala bilang Lolo Tasio. Tahimik siya, halos hindi lumalabas ng bahay, ngunit minsan ay nababanggit siya sa mga lumang usapan bilang dating albularyo na minsang nakilala sa buong rehiyon. May mga kabataan na tinatawanan siya, tinatawag na siraulo o alamat ng kabaliwan, ngunit may ilang matatanda na hindi makatingin sa kanya ng diretsyo. Alam nila ang kwento, pero ayaw nilang ikwento. Isang araw, si Mang Arturo ng San Felipe ay nagpunta sa San Cristobal upang hanapin si Lolo Tasio. Bitbit niya ang tanong na matagal na niyang gustong malaman, sino ang nilalang na tagatugis? At bakit siya tila may galit sa mga mangkukulam? Pagkarating niya sa baryo, agad siyang nagtungo sa kubo ni Lolo Tasio. Kumakatok pa lamang siya, ngunit bago pa man ito bumukas, narinig na niya ang boses ng matanda mula sa loob. Alam kong darating ka, Arturo, mahina nitong wika. Matagal na akong naghihintay ng magtatanong ng totoo. Nang buksan ang pinto, nakita ni Arturo ang matanda, mahina na, maputla, ngunit ang mga mata ay tila punong-puno ng lihim. Umupo sila sa bangkito sa loob, habang ang hangin ay malamig at parang bumabalot sa paligid. Ikaw ba ang tagatugis? Tanong ni Arturo. Umiling si Lolo Tasio. Hindi ako ang tagatugis pero kilala ko siya. Isa siyang dating tao. Isang taong nagmahal, nabigo, at pinagtaksilan ng mga kaibigan. Dahan-dahang nagsimula ang matanda sa kanyang kwento. Si Elias iyon ang kanyang pangalan noon. Isang albularyo, mas bata pa sa akin ng 5 taon. Siya ang pinakamagaling sa amin, magaling sa dasal, sa halamang gamot, at sa pakikipag-usap sa kalikasan. Maraming baryo ang humihingi ng kanyang tulong, at wala siyang tinanggihan. Ngunit sa likod ng kanyang kabutihan, may mga taong naiinggit. Ayon kay Lolo Tasio, si Elias ay minsang tumulong sa isang mayamang pamilya sa baryo ng Malinao. Ang anak ng pamilyang ito ay isinumpa ng mangkukulam matapos makarelasyon ang isang babae na kaaway ng isang lihim na samahan ng mga mambabarang. Matapos gumaling ang bata sa tulong ni Elias, kumalat ang kwento, at maraming mangkukulam ang nabuwisit sa kanya. Nakita nila si Elias bilang banta, isang taong gumagamit ng liwanag upang hadlangan ang kanilang itim na kapangyarihan. Pinagbintangan siya, dagdag ni Lolo Tasio. Sinabi nilang siya raw ang siyang kumulam sa bata, at nagkukunwaring tagapagligtas. Ang totoo, nilinlang siya ng kanyang mga kasamahan, mga albularyong lihim palang kasapirin ng mga mangkukulam. Isang gabi, tinangay si Elias habang natutulog. Dinala siya sa gitna ng kagubatan, tinali, at isinailalim sa isang ritual ng itim na mahika. Pinagkasunduan ng mga mangkukulam na isumpa ang kanyang kaluluwa, hindi upang mamatay, kundi upang magdusa magpakailanman. Ngunit ang kanilang sumpa ay hindi naging ayon sa plano. Sa halip na sirain ang kanyang espiritu, ang sumpa ay naging tulay upang magising ang mas malalim na puwersa sa loob niya. Sa halip na bumagsak, bumangon siya. Ngunit hindi na siya ang dating Elias. Siya ay naging anino ng kanyang dating sarili, isang aswang, ngunit may layuning wala ni isa mang nilalang ng dilim ang kayang pantayan. Si Elias ang tagatugis, bulong ni Lolo Tasio. Binigyan siya ng kalikasan ng kapangyarihang ubusin ang mga mangkukulam upang maghiganti sa mga sumira sa kanya. Pero hindi na siya makabalik sa pagiging tao. Hindi na siya Elias, siya ay nilalang na ngayon ng gabi. Hindi makapaniwala si Mang Arturo sa narinig. Ang isang nilalang na akala nila'y halimaw ay minsang naging tagapagtanggol ng mga tao. Isinakripisyo niya ang sarili, nasira ang pangalan, at isinumpa, ngunit sa kanyang puso ay ang isang layunin, lipulin ang kasamaan. Ngunit bakit hindi niya ako kinausap? Bakit niya tinatago ang sarili niya? Tanong ni Arturo. Dahil ang taong minsan niyang minahal, si Lucia ay napatay sa kamay ng mga mangkukulam. At ayaw na niyang makakita ng sinuman. Wala na siyang tiwala sa mga tao. Sa kanyang mata, kahit sino ay maaaring traidor. Kaya't siya'y naglilihim. At sa gabi na lamang siya nabubuhay. Pagkaalis ni Arturo sa bahay ni Lolo Tasio, tila nagbago ang kanyang pananaw. Hindi na takot ang namayani sa kanyang puso, kundi respeto. Respetong hindi para sa isang nilalang, kundi sa isang taong minsang pinili ang kabutihan,
kahit pa siya ang naging biktima ng kasamaan. At sa kanyang paglalakad pa uwi, naramdaman niyang may matang nakamasid sa kanya mula sa kakahuyan. Hindi niya ito nakita, ngunit naramdaman niya ang malamig na hangin at ang presensya ng nilalang. Yumuko siya saglit at marahang bumulong, "Salamat, Elias. Hindi kita makakalimutan." At sa dilim ng kagubatan, isang aninong may pulang mata ang tumalikod at muling naglaho. Matapos mabunyag ang nakaraan ni Elias, ang aswang na tagatugis, hindi na tumigil sa paghahanap si Mang Arturo ng mga pahiwatig ng susunod na hakbang ng nilalang. Alam niyang hindi pa tapos ang kanyang misyon, at may mas malalakas pang kasamaan sa mga baryong hindi pa naabot. Isa sa mga pinakakinatatakutang lugar ay ang Baryo Silangan, isang liblib at kabundukang puk sa dulong bahagi ng rehiyon. Hindi basta-basta napupuntahan ang baryong ito. Ayon sa mga alamat, naroon ang pinakamatandang pamilya ng mga mangkukulam, ang lahi ng mga Salvador, kung saan ang kasalukuyang pinuno ay si Isadora Salvador. Isang matandang babae na may kapangyarihang umapekto hindi lamang sa katawan kundi sa kaluluwa ng sinuman. Marami nang naitalang kaso ng mga misteryosong pagkawala sa Baryo Silangan. Mga batang biglang nawawala, mga buntis na hindi na muling nakita, at mga kalabaw na natagpuang patay na walang lamang loob. Ngunit kahit napuno ng takot ang mga kapitbaryo, walang maglakas loob na magsumbong o lumapit sa mga otoridad. Sa totoo lang, pati ang mga pulis ay takot sa lugar na yon. Animoy protektado ang mga Salvador ng isang mahiwagang harang, isang espiritual na pader na hindi basta nababali. Isang gabi, sa ilalim ng madilim na ulap at katahimikan ng kagubatan, dumating si Elias. Sa kanyang paglapit sa Baryo Silangan, naramdaman niya agad ang matinding enerhiya ng kulam. Nakapalibot sa paligid ng baryo ang mga pulang lubid na may nakasabit na itim na manika. Sa itaas ng mga puno, may mga uwak na tila bantay ng kasamaan. Ngunit hindi siya natakot, sa halip, tumigil siya sa gitna ng kalsada at tahimik na bumulong ng sinaunang dasal. Sa bahay ni Isadora Salvador, nagulat ang mga alagad niya. Isa-isa silang nagdilim ang paningin at naglaho ang kanilang koneksyon sa espiritu. Naramdaman ni Isadora ang pagdating ng tagatugis. At alam niyang hindi basta-basta ito. Dumating na siya, bulong ng matanda, habang binubuksan ang kanyang aklat ng mga sinaunang orasyon. Tumindig ang mga pader ng kulam, ang mga espiritu ng kanyang mga ninuno ay tinawag niya upang harapin si Elias. Ngunit sa bawat espiritong isinugo, isa-isa silang naglaho sa dilim na dala ng tagatugis. Isa-isa silang nilamon ng apoy na hindi ordinaryo, apoy na galing sa katarungan, hindi sa kasamaan. Sa gitna ng gabi, naganap ang hindi malilimutang labanan. Tumindig si Isadora sa harapan ng kanyang altar, nag-aapoy ang mga kandilang itim, at humawak siya ng daga na may sinulid na pula. "Sa ngalan ng aming lahi, ikaw ay aking palalayasin," sigaw niya. Ngunit mula sa dilim, lumabas si Elias, hindi takot, hindi nagmamadali. Sa kanyang mga mata, naroon ang galit ng libo-libong taong pinahirapan ng kulam. Wala siyang armas, pero ang kanyang presensya ay tila mas mabigat kaysa alinmang sumpa. "Isadora Salvador," mahinang wika ni Elias, "matagal ko nang alam ang lahi mo. Kayo ang dahilan kung bakit nabuo ako. Ngayon tapusin natin ito." Mula sa ilalim ng lupa, lumitaw ang mga ugat ng kahoy, hindi karaniwang ugat, kundi yaong pinuno ng dasal at espiritu ng kalikasan. Hinawakan nito ang mga paa ni Isadora, pilit siyang hinihila pababa. Tinangka niyang labanan gamit ang itim na apoy, ngunit ang apoy ay biglang bumaliktad at nilamon siya. Sa huling sandali, tumingin si Isadora kay Elias. "Bakit mo ako sinusupil, samantalang ikaw mismo ay isang aswang?" bulalas niya. Sumagot si Elias, "Dahil hindi ang anyo ang sukatan ng kasamaan, kundi ang intensyon ng puso." Isang malakas na sigaw ang pumailan lang sa gabi. Nayanig ang buong baryo. Ang mga bahay ng mga mangkukulam ay nagiba, at ang mga anting-anting ay nabasag. Isa-isa silang tumakbo, ngunit ang aswang na tagatugis ay hindi kailanman naliligaw. Bawat isa sa kanila ay kanyang natagpuan at pinarusahan. Nang sumikat ang araw, tahimik na muli ang baryo ng Silangan. Ngunit iba na ang baryong ito, wala na ang kasamaan. Naiwan na lamang ang mga guho ng dating kapangyarihan, at ang mga kaluluwang pinalaya mula sa sumpa. Si Elias ay umalis na walang iniwang bakas. Ngunit sa gitna ng baryo, sa dating altar ni Isadora, may naiwan siyang marka, isang simpleng bilog na may krus sa gitna, simbolo ng balanse at hustisya. Nabalitaan ito sa mga kalapit na baryo. Isang matandang babae mula sa Baryo Norte ang nagsabi, dumating na siya sa Silangan.
Ibig sabihin, may susunod na namang paglilinis. At kung may mangkukulam pa sa ibang baryo, maghanda na kayo. At sa malayo, sa itaas ng bundok, may aninong nakatingin sa silangan. Tahimik, mapanuri at naghihintay. Matapos ang pagkawasak ng baryo silangan at ang pagbagsak ni Isadora Salvador, kumalat sa mga kalapit na lugar ang balita tungkol sa muling paglitaw ng nilalang na taga-Tugis. Sa Baryo Norte, isang malamig at mataas na lugar sa gilid ng kabundukan, nabalot ng kaba ang buong pamayanan. Hindi dahil sa takot sa aswang, kundi sa pagkatuklas na maaaring may mangkukulam din sa kanilang hanay. Ang Baryo Norte ay kilala sa katahimikan, kalinisan, at mga relihiyosong aktibidad. Sa panlabas, para itong isang lugar na malinis sa lahat ng kasamaan. Ngunit sa likod ng bawat dasal, may itinatagong lihim ang baryong ito, ang pagkakaroon ng isang lihim na samahan ng mga puting mangkukulam. Hindi tulad ng mga mangkukulam na gumagawa ng kasamaan, ang mga puting mangkukulam ay gumagamit ng mahika upang protektahan, gamutin, at baguhin ang kapalaran ng kanilang mga miyembro. Ngunit habang tumatagal, ang ilan sa kanila ay nalulong sa kapangyarihan. Sa halip na gumamit para sa kabutihan, ginamit nila ito para sa kontrol at kapangyarihan sa mga residente. Si Aling Remedios, isang ginang na may tindahan sa gitna ng baryo, ay kilalang leader ng samahang ito. Mabait sa panlabas, palangiti, matulungin. Ngunit sa gabi, isa siyang tagapamagitan sa mga lihim na ritual ng grupo, kung saan ginagamitan ng hayop, dasal, at orasyon ang mga may sakit o sinumang lumalaban sa kanila. May ilang kabataang babae sa baryo na biglang nawawala o kaya'y nagkakasakit ng walang dahilan. Ang iba'y biglang nalulumbay, hindi na nagsasalita, o naglalakad na parang walang ulirat. Ngunit walang nag-uusisa sapagkat ang sinumang nagtatanong ay sinasapitan ng mas masahol pa. Isang gabi, habang may binubuong ritual sina Aling Remedios sa likod ng kanyang tindahan, biglang humangin ng napakalakas. Ang mga kandila ay namatay, ang mga anino ay parang nabuhay, at ang amoy ng usok ay naging mapait. Sa labas, may isang nilalang na tahimik na nakatayo sa lilim ng isang puno, si Elias. Hindi siya agad kumilos. Pinagmamasdan lang niya ang mga taong nagsasagawa ng ritual. At nang matapos ito, bigla siyang nagpakita. Nagdilim ang paligid, nagsitilapon ang mga gamit, at bumagsak ang mga kasangkot sa lupa. Hindi lahat ng gumagamit ng puting mahika ay malinis ang hangarin, malalim na boses ni Elias. Nagulat si Aling Remedios. Ikaw ang halimaw sa silangan. Ikaw ang halimaw, sagot niya. Gamit ang kabutihan upang itago ang tunay mong layunin. Ang kontrolin ang isip ng tao, gawing alipin ang mga mahihina. Agad nagtangkang umatake ang isa sa mga kasapi ni Aling Remedios gamit ang pulang usok ng bulong na orasyon, ngunit tila walang epekto ito sa taga-Tugis. Isa-isang napaluhod ang mga kasapi, at ang kanilang mga marka sa balat, tanda ng kanilang pakikipagkasundo, ay biglang nasunog at naglaho. Nagpapanggap kayong tagapagtanggol, ngunit kayo rin ang dahilan ng paghihirap ng sarili niyong mga kabaryo, galit ni Elias habang nakatingin kay Remedios. Ginawa namin ito para sa kaayusan, sigaw niya. Hindi mo kailangang takutin ang tao para magkaroon ng kaayusan. Ang tunay na mahika ay may puso at hindi gumagamit ng takot bilang sandata, sagot ni Elias. Hinawakan niya ang hangin gamit ang kapangyarihang hindi matanaw at ang buong lugar ay nabalot ng liwanag. Isa-isang nagputukan ang mga garapong may langis, ang mga sinulid na itim ay napigtas, at ang altar ay bumagsak. Ilang residente ng baryo ang lumabas ng bahay matapos marinig ang mga pagsabog. Nasaksihan nila kung paano bumagsak ang impluensya ng samahang matagal ng pinaniniwalaang banal. Lumapit si Mang Eladio, ang pinakamatandang mamamayan ng lugar. Matagal na naming alam na may kakaiba sa kanila, anya, pero wala kaming lakas ng loob. Salamat kahit na ikaw ay tinatawag na aswang, ikaw ang nagligtas sa amin. Ngumiti si Elias ng bahagya. Hindi mahalaga ang tawag ng tao. Ang mahalaga, natupad ang katarungan. Sa sumunod na araw, ang mga kasapi ng samahan ay nagising sa kanilang sariling mga bahay, pagod at tila nawala ang alaala ng lahat. Ngunit wala na ang kanilang kapangyarihan. Ang mga pasyente na dati walang malay ay muling nakapagsalita. Ang hangin sa baryo ay naging magaan, at ang mga ibon ay muling naglakad sa mga bubong. Umalis si Elias na hindi namumutawi sa kanyang labi ang papuri. Hindi siya naghahangad ng pasasalamat. Alam niyang may mas malalim pa siyang misyon.
May baryo pa sa timog na matagal na niyang binabantayan, ang Baryo Tabon, na sinasabing pinamumugaran ng isang kilalang espiritista na may ugnayan sa mga nilalang sa ilalim ng lupa. At sa kanyang paglalakad sa gilid ng bangin, narinig niya ang isang tinig sa hangin, hindi lahat ng kasamaan ay nasa dilim, ang ilan ay nagkukubli sa liwanag. Sa liblib na dako ng timog, sa paanan ng kabundukan, naroroon ang Baryo Tabon, isang lugar na halos hindi na nadarayo ng mga tagalungsod. Kilala ito sa mga kwento ng kababalaghan, mga bulong sa gabi, at aninong gumagala sa mga punong kahoy. Ngunit higit sa lahat, kilala ito bilang tirahan ng isang espiritista na may ugnayan sa mga nilalang sa ilalim ng lupa. Ang espiritistang ito ay si Don Isko, isang matandang lalaki na tila hindi tumatanda. Ayon sa mga matatanda, mahigit 100 taon na siyang nabubuhay, ngunit hindi siya nalalagas o nanghihina. Sa araw, isa siyang mapagpakumbabang manggagamot, nagbibigay ng payo, nagbabasbas ng mga sanggol, at nagpapagaling ng may sakit gamit ang mga halamang gamot. Ngunit sa gabi may ibang mukha si Don Isko. Sa ilalim ng kanyang bahay may isang lagusan. Doon umano siya nakikipag-usap sa mga nilalang sa ilalim, mga lamang lupa, duwende, tikbalang, at mga nilalang na hindi kayang makita ng ordinaryong mata. Ang kapalit ng kanyang kapangyarihan, dugo ng mga hayop at minsan ng tao. Bagaman walang ebidensya, marami sa mga nawawalang bata at matandang hindi na muling nakita ay huling nakita malapit sa bahay ni Don Isko. Dito pumunta si Elias, ang aswang na tagatugis, matapos niyang iwan ang Baryo Norte. Alam niyang ito na ang susunod. Hindi dahil sa halatang kasamaan, kundi sa masalimuot at lihim na kasunduan ng espiritista. Pagdating niya sa baryo, agad siyang nakaramdam ng kakaiba. Hindi katulad ng ibang baryo, ang Baryo Tabon ay tila tahimik ngunit mabigat ang hangin. Walang mga bata sa daan, walang ingay ng mga alagang hayop. Ang mga tao'y parang laging nakayuko, laging nagmamadali, at walang umaasang makasalubong. Naglakad si Elias sa gitna ng baryo. Ang kanyang presensya ay agad na naramdaman ni Don Isko. Sa ilalim ng kanyang altar, habang sinusunog ang mga tuyong dahon, napalingon siya sa salamin ng banga. Doon niya nakita ang mukha ni Elias. Dumating na pala ang tagatugis, mahinang sambit ng matanda. Hindi ko akalaing abot siya rito. Hindi nagtagal, nagkita sila sa gitna ng gubat sa likod ng baryo. Isang simpleng lugar, ngunit may likas na lakas ng mahika. Sa paligid ay mga punong may mga nakabiting tela, mga tuyong sanga na ginawang pananggalang, at mga panandang hindi basta nababasa. Don Isko, sabi ni Elias, alam mong kaya ako narito. Alam ko, sagot ng matanda. Pero hindi ako tulad nila, Elias. Hindi ako nang-aabuso. Nakikipagkasundo lang ako. Isang kasunduan na kapalit ay buhay ng inosente, mariin tugon ni Elias. Hindi mo naiintindihan, paliwanag ni Don Isko. Ang mga nilalang sa ilalim ng lupa ay hindi basta umaalis. Kung hindi ko sila pakikisamahan, sisirain nila ang buong baryo. Ginagawa ko lang ito para mabuhay ang mga tao rito. Tahimik si Elias. Tila may lungkot sa kanyang mga mata. Alam ko ang ganitong klaseng kasunduan. Dahil minsan, ginawa rin ako ng kasunduan. Biglang dumilim ang paligid. Mula sa lupa, nagsilabasan ang mga aninong walang anyo. Umiikot sa paligid nila. Sa bawat hakbang ni Don Isko, tila pinoprotektahan siya ng mga ito. Ngunit hindi umatras si Elias. Hindi mo sila dapat kontrolin, wika ni Elias. Hindi mo sila dapat pagkatiwalaan. Dahil sa huli, ikaw din ang kanilang kakainin. Biglang tumawa si Don Isko. Marami na akong nalabanan. Mga albularyo, mga pari, mga aswang pero ikaw ang kakaiba. Dahil kahit ikaw ay halimaw, may puso kang mas makatao sa tao. Sumiklab ang labanan. Umikot ang mga espiritu, pumasok sa katawan ni Don Isko. Ang kanyang anyo ay biglang nagbago, tumangkad, nagmukhang nilalang na hindi na tao. Ang kanyang mga kamay ay naging matutulis, ang kanyang mga mata ay puting-puti. Isa na siyang nilalang na hindi na kayang pigilan. Ngunit si Elias, sa gitna ng lahat, ay lumapit at humawak sa isang itim na bato sa gitna ng altar. Doon niya binigkas ang isang sinaunang orasyon, isang dasal na matagal nang nakalimutan ng mundo. Nagliyab ang paligid. Sumigaw si Don Isko, sa pilitang hinihiwalay mula sa mga nilalang na kinakasundo niya. Isa-isa silang humiwalay sa kanyang katawan, umaalulong sa galit. At sa huli, isang matinding liwanag ang bumalot sa kanilang dalawa. Pagkagising ni Don Isko, isa na lang siyang matandang mahina. Wala na ang kanyang kapangyarihan.
Wala na rin ang mga nilalang sa paligid. Tahimik na ang kagubatan. Patawad, mahina niyang wika. Nabulag ako sa takot. Akala ko ito ang tamang paraan. Tumango si Elias. Hindi pa huli ang lahat. Pero hindi ka na dapat manatili rito. Lumisan si Don Isko mula sa baryo, at ang mga tao, sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, ay nakalabas ng bahay na may ngiti. Muling narinig ang tawa ng bata, at ang kampana ng kapilya ay muling tumunog. Sa likod ng punong kahoy, isang batang lalaking nawawala noon ang lumapit kay Elias. Salamat po, sabi ng bata. Ako si Toti, akala nila patay na ako. Ngumiti si Elias. Bumalik ka na sa pamilya mo, Toti. Wala ka nang dapat katakutan. At sa kanyang paglalakad palayo, isang babaeng misteryoso ang lumitaw mula sa kakahuyan. Isang albulara, nakasuot ng puti, may hawak na baston. Ikaw ang tagatugis, tanong ng babae. Tumingin si Elias. Sino ka? Ako si Aling Rina. Tagabantay ng susunod mong lalabanan sa Baryo Dalisay. Matapos ang pagbagsak ng kasunduan sa Baryo Tabon, tumungo si Elias sa Baryo Dalisay, isang lugar na kilala sa katahimikan at kalinisan, kaya't hindi nito kailanman pinaghinalaang may itinatagong kadiliman. Subalit sa ilalim ng mapagkunwaring katahimikan, naroon ang isang nilalang na higit pa sa karaniwang mangkukulam, isang babae na hindi lang gumagamit ng mahika, kundi ng pagsasanib ng espiritu at tao upang palawakin ang kanyang kapangyarihan. Siya si Aling Sabel, isang ginang na may edad 60 pataas, ngunit ang kanyang itsura ay parang nasa 30 anyos lamang. May tindahan siya sa palengke, aktibo sa simbahan, at laging nagbibigay ng tulong sa mga mahihirap. Sa harap ng madla, siya ang huwarang babae ng baryo. Ngunit sa gabi, siya ay tagasamba ng isang sinaunang espiritong itim, si Lakad-Lakad, isang nilalang mula sa panahon bago pa dumating ang mga Kastila, isang espiritu ng kalikasan na nasuklian ng kasamaan dahil sa pag-abuso ng tao. Nag-ugat ang kanyang kapangyarihan sa pinanggalingan niyang linya ng mga sinaunang albularyang tumalikod sa kabutihan. Gumagamit siya ng makapangyarihang orasyon, masiselang halaman, at dugo ng hayop para mapanatili ang kanyang kagandahan, kabataan, at kontrol sa mga tao. Lingid sa kaalaman ng karamihan, marami na siyang naging biktima, mga binatang nagkakasakit ng biglaan, mga batang nawawala at natatagpuan sa gubat na wala ng ulirat, at mga babaeng nagiging tulala at iniiwan ng kanilang pamilya. Lahat ng ito, sinasabi ng mga tao, ay aksidente o sumpa ng masamang hangin. Ngunit alam ni Elias ang totoo. Isang gabi, habang abala si Aling Sabel sa kanyang tahimik na ritual sa likod ng isang abandonadong bahay, biglang tumahimik ang mga insekto. Ang hangin ay tumigil sa pagdaloy. At mula sa dilim, isang malamig na boses ang narinig niya, alam kong alam mong darating ako. Lumabas si Elias mula sa anino, walang takot, walang ingay. Naramdaman ni Aling Sabel ang bigat ng kanyang presensya, ngunit hindi siya umatras. Sa halip, ngumiti siya. Ah, ikaw pala ang aswang na kumakalaban sa kagaya ko. Nakakaaliw. Hindi ako narito para makipaglaro, sagot ni Elias. Narito ako upang tapusin ang kadilimang pinamumugaran mo. Ngumiti si Sabel, ngunit unti-unting nagbago ang anyo niya. Ang kanyang balat ay naging parang ahas, ang kanyang mga mata ay naging mapula, at ang kanyang tinig ay umalingaw-ngaw sa hangin na parang may kasamang libong boses. Ako ay may kasunduan kay Lakad-Lakad. Ang lakas ko ay hindi mo kayang sirain. Biglang bumuka ang lupa, at mula roon ay lumabas ang mga aninong may anyo ng tao, ngunit walang mukha. Isa itong sinaunang panangga ni Sabel, mga kaluluwang kinulong niya sa pagitan ng buhay at kamatayan. Hindi nag-atubili si Elias. Gamit ang lumang kwintas na iniwan sa kanya ng kanyang ina, ginamit niya ito upang tawagin ang espiritu ng kanyang mga ninuno. Ang kanyang mga kamay ay nagliyab sa asul na apoy, at bawat suntok niya ay nagpapawala ng isa sa mga aninong nilikha ni Sabel. Matagal at matindi ang kanilang labanan. Sa bawat hampas ng dilim ni Sabel, may liwanag na sagot si Elias. Sa bawat panlalansi ng kasinungalingan, may katotohanang lumilitaw mula sa kanyang mga galaw. Subalit mas malakas si Sabel kaysa sa inaasahan niya. Isa itong kulam na nagmula sa pinakalumang lahi, at ang kanyang koneksyon sa espiritu ay malalim. Bigla siyang tumawa habang pinapahina si Elias gamit ang panlilinlang, pinakita sa kanya ang mga alaala ng pagkamatay ng kanyang pamilya, ang mga taong di niya nailigtas, ang sarili niyang pagdududa. Wala kang silbi, bulong ng mga anino sa paligid. Isa ka ring halimaw.
Hindi ka nila tatanggapin kahit na manalo ka. Ngunit bago siya tuluyang malunod sa kadiliman, narinig ni Elias ang tinig ng kanyang ina, mula sa kanyang alaala, ang totoong lakas ay hindi sa katawan, kundi sa layunin. Dahil doon, bumalik ang liwanag sa kanyang mata. Tumindig siya, sumigaw ng isang matandang orasyon na galing sa sinaunang wikang binuhay lamang ng kanilang angkan. Tumigil sa paggalaw ang mga espiritu ni Isabel. Nagliyab ang paligid. Ang mismong katawan ni Isabel ay nasunog mula sa loob. Hindi mo ako matatalo, sigaw niya. Hindi mo kayang tapusin ang kasaysayan ko. Hindi kita tinatapos, sagot ni Elias. Binibigyan kita ng pagkakataong magtama ng pagkakamali, ngunit pinili mong ipaglaban ang kadiliman. Sa huling sandali, isang liwanag ang bumalot kay Isabel. Sumabog ang altar. Nawala ng ulirat si Elias. Pagkagising niya, umaga na. Ang baryo Dalisay ay mas tahimik, ngunit magaan na ang hangin. Wala na ang bigat ng takot. Lumapit ang mga tao sa kanya, dahan-dahang napagtatanto ang katotohanan. Isa si Aling Rina, ang albularang tumulong sa kanya sa mga unang lumapit. Iisa na lang ang natitira, anya. Ang pinakamatinding kalaban. Ang pinuno ng lahat ng ito. Ang babaeng itim, si Lucrecia. Napatingin si Elias sa malayo. Alam niyang malapit na ang huling laban. Lumipas ang ilang linggo mula nang mapalaya ni Elias ang baryo Dalisay. Ngunit sa kabila ng mga tagumpay na kanyang nakamit, alam niyang hindi pa tapos ang kanyang misyon. Isa na lang ang natitira, ang pinuno ng mga mangkukulam, ang nilalang na nagpakalat ng dilim sa bawat baryong kanyang dinaanan. Siya si Lucrecia, kilala sa katawagang itim na ina. Walang nakakaalam kung saan talaga siya nakatira. May mga sabi-sabing nasa ilalim siya ng lupa, ang iba naman ay naniniwalang nasa isang lumang simbahan sa gitna ng gubat. Ngunit ayon kay Aling Rina, ang albulara na patuloy na tumutulong kay Elias, may isa lang paraan para matagpuan si Lucrecia. Kailangang maghandog si Elias ng huling sakripisyo, ang sariling lihim na kinatatakutan. Sa gabi ng ikatlong kabilugan ng buwan, naglakbay si Elias patungo sa isang abandonadong simbahan sa gitna ng kagubatan ng kabundukang duyan. Sa bawat hakbang niya, may mga aninong dumadaan sa paligid. Hangin na tila may buhay, mga ibong hindi gumagalaw sa sanga, at malamig na hamog na parang sumusunod sa kanyang paghinga. Pagdating niya sa lumang simbahan, nakita niya ang altar na may itim na kandila, at sa gitna ay isang inukit na imahe ng isang babae na nakatayo sa tumpok ng mga buto. Mula sa dilim ng altar, lumabas si Lucrecia. Ang kanyang anyo ay hindi pangkaraniwan, siya ay matangkad, payat ngunit matikas, nakabalot sa telang itim na parang usok, at may mga mata na tila walang laman kundi galit at paghihiganti. Ikaw si Elias, wika niya, ang aswang na bumaligtad sa kanyang lahi. Ang tagatugis ng mga tulad ko. At ikaw si Lucrecia, sagot ni Elias, ang pinuno ng mga mangkukulam at tagapagdala ng kadiliman. Ngumiti si Lucrecia. Alam mo bang bago ka pa man isinilang, pinlano na kita? Ginawa kang sandata. Pinalaki ka ng mga espiritu upang maging tagatugis, ngunit ang iyong puso ay sa amin din galing. Hating-hati ka, Elias. Bahagi mo ako. Nagulat si Elias. Anong ibig mong sabihin? Tinaas ni Lucrecia ang kanyang kamay, at biglang lumitaw ang imahe ng isang babae, ang ina ni Elias. Ang iyong ina ay isa sa amin. Isa siyang makapangyarihang manggagamot na piniling tumakas at iligtas ka mula sa propesya. Ngunit kahit anong gawin niya, nasa dugo mo pa rin ang aming lahi. Nanghina si Elias. Bumalik sa kanyang isipan ang mga alaala ng kanyang ina, ang mga dasal, ang mga pag-iwas sa gabi, ang palaging pagpapaalala na huwag bumalik sa kanilang bayan. Hindi bulong niya. Ngunit humakbang si Lucrecia palapit. Sumama ka na sa akin. Tayong dalawa ay kayang baguhin ang mundo. Wala nang pagtatago, wala nang pagtatanggol. Tayong mga nilalang ng dilim ang tunay na makapangyarihan. Iligtas mo ang sarili mo. Ikaw ang magiging hari ng kadiliman. Ngunit kahit nanginginig ang katawan ni Elias, may liwanag pa rin sa kanyang loob. Naalala niya ang mga batang kanyang nailigtas. Ang mga baryong nabigyan ng panibagong pag-asa. Ang mga mata ng mga taong muling naniwala sa kabutihan. Hindi ako isa sa inyo, mariin niyang tugon. Ako ang tagatapos ng inyong kasamaan. Mula sa kanyang likod, lumitaw ang kwintas ng kanyang ina. Bigla itong nagniningning sa bughaw na liwanag. Sa bawat hakbang ni Elias, tila may apoy na tumutupok sa dilim ng simbahan.
Naglabas si Lucrecia ng kulam, itim na usok na bumalot sa simbahan, mga espiritong umiikot at humihila sa alaala ni Elias. Nakita niya ang kanyang ama na pinatay ng mga nilalang, ang kanyang kabataan na puno ng takot, ang mga taong hindi niya nailigtas. Gusto siyang pasukuin ng mga ito. Ngunit may isang tinig sa kanyang puso, ang tinig ng kanyang ina, "Anak, ikaw ay liwanag sa gitna ng dilim. Piliin mo kung sino ka." Sumigaw si Elias at sabay sinaksak ang kwinta sa gitna ng altar. Isang bugso ng liwanag ang sumabog at lahat ng itim ay natupok. Si Lucrecia ay sumigaw, bumalik sa kanyang tunay na anyo, isang nilalang na hindi na tao, isang aninong may pakpak at mahahabang kuko. Naglaban sila ng buong lakas. Sa bawat galaw ni Elias may apoy ng katotohanan. Sa bawat atake ni Lucrecia may galit ng daan-daang taon. Ngunit sa huli, sa isang malakas na sigaw ng orasyon, tinapos ni Elias ang labanan. Tumigil ang hangin. Nawala ng kulay ang langit. At sa gitna ng katahimikan, nakita ni Elias ang aninong bumagsak sa kanyang harapan, si Lucrecia, tuluyan ng naglaho. Epilogo, bumalik si Elias sa kanyang pinagmulan, hindi bilang isang halimaw, kundi bilang bantay ng mga baryo. Ang kanyang pangalan ay binigkas na ng may paggalang. Ang dating tinatawag na aswang, ngayon ay tinatawag ng tagapagtanggol ng liwanag. At sa huling bahagi ng kanyang paglalakbay, muli niyang naramdaman ang malamig na hangin ng gabi, ngunit ngayon, walang dalang takot, kundi kapayapaan.